Isa sa pinaka-advanced missile system ng Amerika na mataan sa China. Ano ang ibig sabihin nito? Ayon kasi sa mga netizens ay maaaring ibinenta ito ng Ukraine sa China, samantala ang ibang sapantahan naman ay sinasabing nakuha ito ni Putin sa Ukraine at iniregalo sa China. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng larawang ito na tiyak ay isang bagay na mas lalong ikababahala ng mga Amerikano na maaaring humantong sa mas maagang pagnanais nito na mapabagsak ang komunistang partido. Kamakailan lamang ay kumalat sa social media ang larawang ito nang tila ay isang US-made Patriot missile na nakasakay sa isang trailer na matatagpuan sa China at kumalat ang napakaraming spekulasyon na nagmula ito sa Ukraine o Russia. Subalit mariin itong pinabulaanan ng ilang media platform mula sa China dahil ayon sa kanila, ang Ukraine ay malabong magbenta ng isang Patriot missile na napakahalaga ngayon para sa kanilang depensa at mas lalo umanong malabong nagmula ito sa Russia dahil kung makuha man umano ito ng Russia ay tiyak na itatago at pag-aaralan nila ito para sa kanilang sarili. Subalit bukod pa sa mga espekulasyong ito ay kumalat rin ng ilang detalye na sinasabing ang larawan ay maaaring nagmula sa Taiwan dahil ang klase ng Patriot missile na ito ay nag-i-exist sa Taiwan. Gayunpaman ayon sa ilang media platform mula sa China, ang larawan ay talagang kuha mula sa China kung saan ay makikita pa ang plaka ng trailer nito na may nakasulat na Tianjin FA238 Super na matatagpuan lamang sa port city ng Tianjin sa northeastern part ng China. At ayon nga sa isang retired US Army Colonel na si David Shank ay isa lamang itong visual modification na ginawa ng China para sa pagsasanay nito kung saan ang pag-aakala ng karamihan ay katulad lamang ito ng ilang decoy target na ginawa ng China gaya ng US aircraft carrier na ginaya nila noon upang magsilbi lamang target sa kanilang pagsasanay. Subalit ayon sa ilang eksperto, ang isang ito ay hindi lamang basta ginaya para maging target dahil mas detalyado ang pagkakagawa nito, hindi gaya ng ilang inflatable foreign military weapons na pinasasabog lamang ng mga Chino. Kaya't marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pang maging detalyado ng pagkakagawa nito kung ang pakay lamang ng China ay pasabugin ito. At ayon nga sa ilang eksperto, dahil sa makabagong teknolohiya, ang simpleng panggagaya ng isang sandata at paglalagay ng ilang mahahalagang impormasyon sa kakayahan nito ay maaari na itong magpakita ng tunay na kakayahan ng isang sandata at iyan ay gamit ang makabagong teknolohiya kung saan kung mas pulido ang pagkakagawa ng Patriot missile na ito at sapat ang mga impormasyon kung papaano gumagana ang orihinal nito ay magagawa nila itong paganahin sa isang AI war simulation kung saan gamit ang peke. Subalit detalyadong modelo nito ay malalaman nila kung papaano ito kumikilos sa iba't ibang posisyon laban sa iba't ibang uri ng pag-atake. Sa isang mas madaling halimbawa, ang Patriot missile imitation na ito ay palilibutan ng mga drone sa iba't ibang direksyon. At gamit ang makabagong teknolohiya ay makikita na nito kung papaano ito aatake sa mga drones gamit ang mga datang nakolekta nito sa orihinal na anyo nito. Gayunpaman ang bahagyang pagkakaiba ng model at original visualization nito ay maaaring magdulot ng ilang pagkakaiba sa responde ng isang imitation kumpara sa orihinal. Gayunpaman para sa China ang ganitong klaseng pagsasanay ay napakahalaga na upang makuha nila ang aktwal na kakayahan ng kalaban nila. Dahil ayon mismo sa China, ang Taiwan na target nilang ma-reunite sa kanila ay nagtataglay ng ilang klase ng mga missile na ito. Kaya't masusi nilang pinag-aaralan kung papaano nila masisira ang mga ito. Kung saan ay sinabi rin sa kanilang ulat na gamit ang mga paretiro na nilang Shenyang J-6 fighter jets na plano nilang gawing drones ay magsisilbing suicide drones na lang na unang sasalakay sa Taiwan upang magsilbing target ng mga Patriot missile na ito. Nasusundan naman ang mas maraming missile mula sa China, kaya't ayon sa kanila ay kaya nilang wasakin ito. Subalit pinag-aaralan pa rin nila kung papaano mas makatitipid ang China sa paggamit ng mas maraming drones at missiles para masira ito, kaya't pinupulido nila ang panggagaya sa missile system na ito. Sinabi rin sa website ng China na sila ay kilala sa pagkakaroon ng mapupulang mata na naglalarawan na ang lahat ng kanilang makita ay nais nilang magkaroon din sila. Subalit inilarawan nila ito bilang asset ng China kung saan ay pinagmalaki pa nila ang ilang kagamitan nila na bagamat hindi inaming kinopya ay sinabi nilang ginawa nilang inspirasyon ng Amerika
at ipinagmalaki na bagamat may parehong kakayahan ang mga kagamitan nila kumpara sa Amerika, ay may sarili naman umano silang diskarte para sa pagbuo ng mga ito. Ito ay isang malinaw na indikasyon na bukod sa pagsasanay, ay maaari ding makagawa ng isang aktwal na Patriot missile ang China at tiyak ay malinaw ito para sa kaalaman ng Amerika. Kaya't dahil dito ay tiyak mas lalong mababahala ang Amerika. Kaya't asahan na natin na hindi nahuhupa pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito dahil habang nananahimik ang mga Amerikano ay unti-unti na silang tinatapatan ng mga Tsino. Bukod pa rito ay dinagdag rin ng China na ang ilang mga kagamitan na nakuha ng Russia mula sa Ukraine gaya ng mga tangke mula sa Europa at Amerika ay pinag-aaralan na ng Russia at hindi umano imposible na kalaunan ay maging daan ng China sa pagmamanupaktura ng mas matataas na uri ng kagamitang ito upang mas palakasin ang kanilang alyansa laban sa banta ng US at mga allies nito. Gayunpaman ang mga espekulasyon na ito ng China ay maaaring mabura kung sa darating na halalan sa Amerika ay si Donald Trump na ang manalo bilang Pangulo. Dahil kung mangyayari ito, ay posibleng maputol ang ugnayang pangmilitar ng Russia at China dahil malinaw sa ilang eksperto na handa si Donald Trump na ibigay kay Putin ang gusto nito, mapabagsak lamang nito ang mga Tsino. Mangangahulugan nito na posibleng wala ng kapitan pa ang Ukraine sa sandaling maupo si Donald Trump sa pagkapangulo. Subalit mangangahulugan naman ito ng tigil putukan sa magkabilang kampo. Samantala sa pagitan ng Israel at Iran, kung si Donald Trump nga ang mananalo, ay pinakaposibleng mas lumala o mas mabilis na humupa ang nangyayaring gulo sa pagitan ng dalawang bansang ito dahil malinaw para sa karamihan na si Donald Trump ay mas agresibo sa pagtugon sa banta ng Iran, kaya't posibleng magkaroon ng isang direktang digmaan ng US at Iran sa kanyang panunungkulan. Subalit kung mababatid ng Iran na wala silang ipapanalo sa labanang ito, ay tiyak may posibilidad pa rin na mauwi sa agarang negosasyon ang nangyayaring gulo. Samantala ang China, ano't anuman ang kalabasan ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa mundo, ay tiyak hindi pa tatahimikin ng mga Amerikano, lalo na kung ang mas agresibong si Trump na ang mauupo sa pwesto. The most important difference in America's new approach on trade concerns our relationship with China. In 2001, China was admitted to the World Trade Organization. Our leaders then argued that this decision would compel China to liberalize its economy and strengthen protections to provide things that were unacceptable to us and for private property and for the rule of law. 2 decades later, this theory has been tested and proven completely wrong. Not only has China declined to adopt promised reforms, it has embraced an economic model dependent on massive market barriers, heavy state subsidies, currency manipulation, product dumping, forced technology transfers, and the theft of intellectual property, and also trade secrets on a grand scale. As just one example, I recently met the CEO of a terrific American company, Micron Technology, at the White House. Micron produces memory chips used in countless electronics. To advance the Chinese government's 5-year economic plan, a company owned by the Chinese state allegedly stole Micron's designs, valued at up to $8.7 billion. Soon, the Chinese company obtains patents for nearly an identical product, and Micron was banned from selling its own goods in China. But we are seeking justice. The United States lost 60,000 factories after China entered the WTO. This is happening to other countries all over the globe. The World Trade Organization needs drastic change. The second largest economy in the world should not be permitted to declare itself a developing country in order to game the system at others' expense. For years, these abuses were tolerated, ignored, or even encouraged.
globalism exerted a religious pull over past leaders, causing them to ignore their own national interests. But as far as America is concerned, those days are over. To confront these unfair practices, I placed massive tariffs on more than $500 billion worth of Chinese-made goods. Already, as a result of these tariffs, supply chains are relocating back to America and to other nations, and billions of dollars are being paid to our Treasury. The American people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with China. Hopefully, we can reach an agreement that will be beneficial for both countries. But as I have made very clear, I will not accept a bad deal for the American people.